So, antay-antay lang tayo. And past 8 p.m. na yata. Ayan. I can be stubborn, thinking I'm right. I can be late, cause I'm taking my time. I can be driven, ambitious, your best friend, love of your life. I can be selfish, trying to be kinder, always forgetting, needing reminders. But I'll always be there when you need me. Cause I know that two things can't be true. Cause I get so confident. So, what is up mga kabayan? Today is May 21 and naisipan ko lang mag-vlog kasi nakita ko may mga delivery sa bahay. So, excited ako ipakita sa inyo. And i-share ko lang din sa inyo na meron na akong ID. Ayan. So, ayun, naisipan ko mag-vlog for today para lang din may update and may naisipan ako na content na may nag-post ng question before. So, baka mamaya ako na lang sa bahay sagutin. Kasi dito baka mamaya may biglang dumating na customer so mapuputol lang din. Pero naisipan kong simulan na ngayon and si Bianca nasa work siya. So, for this vlog, ako na muna ang makikita nyo. So, ayun, 9 p.m. 2 to 9 ang ating schedule today. Then, bukas nakiusap yung manager ko na pumasok ako ng 12 noon. And, ayun, i-update ko na lang kayo later. And, nagkaroon lang ako ng time na mag-intro ngayon. A few moments later. So, out na natin. It's 9:10 p.m. Ayan. And, nag-aantay na lang ako ng ride. Kasi, yun nga, may pasok si Bianca. And medyo late tayo ngayon. Usually, 9:06 sarado ko na yung store. Pero okay rin lang. So, antay ko na lang yung ride. And, i-update ko na lang kayo later. Hello! Il y a les cheveux foncés. Ay, sa bahay na tayo. Ay, hindi ko pa mahanap. And, nakita kong package dito. Hindi ko alam saan nilagay. Baka nasa loob na ng bahay. Ayun, dito na nga. Ayun. So, ayun na nga mga kabayan. Nakauwi na tayo. And, meron tayong package. So, tatlo yung apat yung ina-expect ko. Pero dumating na yung dalawa. Ayan, kita naman yung isa is from Shein. And again, hindi ako affiliated dito. Gusto ko lang siya ipakita sa inyo kung ano yung mga pinag-order natin. And kaya pala ako na late kanina ng out. It's usually 9 p.m. Nasasarado ko na yung door. Kaso around 8:56 may pumasok pa na customer. Sayang din. Bumili rin siya ng $17. So, hindi na masama. So, yung Shein na muna yung buksan natin. Kasi, ayun nga, may trip tayo to Halifax sa darating na June. And may mga kasama tayo. So, abangan nyo yan kung sino mga kasama namin sa Halifax. And medyo sad lang ako ngayon kasi dapat may mic ako since ako lang mag-isa nagsasalita. Pero, ayun nga, unfortunately, nalaglag yung mic natin. Pero, naka-redeem naman ako kanina sa receipt jar. Ayan, $50. So, makakabili tayo ng mic. Dadagdagan lang natin ng onte. So, nagtitingin pa ako kung anong mic yung maganda. Kasi may lumabas na nga na DJI Mini Mic 2 or Mic Mini 2. Basta ganun. Pero, ayun, titignan ko kung ano yung kakayanin ng budget. Para lang din may magamit tayo sa mga susunod na gala. Lalo na out and about tayo dahil pa summer na nga at gumaganda na yung panahon. So, ayun na nga. Ang first sa ating bunot, ito, scraper. Parang $1 lang yata to para sa namin, stove. Kasi sa Shein, hindi lang siya damit. And then, meron tayong, I think, leggings to. So, bumili ako ng 3 leggings kasi sa Shein, $7 lang isa yung leggings ko. And, ang mahal kasi kapag sa Uniqlo ako bumibili. So, ito na nga. Yung una kong nakuha is yung leggings na pang winter. Ayan, kita nyo ba? Parang siyang may fleece sa loob. So, yung bili ko kasi sa Uniqlo, yung mga Uniqlo ko na leggings,
umaabot ng parang $40 isa. Pero kung sale, $19. Yun nga lang, sa Shein na leggings natin, bitin yung isang paa. Pero okay na yan, at least, 'di ba? Tsaka lately, and sa work ko rin, since pwede naman mag-leggings, so most of the time, naka-leggings tayo. And then, eto, may isa pang leggings. Etong leggings na isa, ito yung sinasabi. Ito yata para mga nasa $10 tong pang winter. Pero itong leggings na to, ito rin yung gamit ko ngayon. Ayan, kita nyo ba? Bumili ako ng 3 na to kasi ito yung $7 lang. So, hindi na masama, di ba? May binila ako sa Adidas ng $10. Kaso nahuhubo siya, be. So, ito talaga yung leggings na perfect fit sa akin. Ayan. Kung nakikita nyo siguro ako sa ibang vlogs na naka-leggings, ito yung gamit natin. So, 3 yan. Isa, wait lang, asan pa yung iba? Ito yata, leggings din. Oo, 2. 3 or 4 yung binili ko. 3. Ko alam, 3 yata. 4 pala, 4. Ayan. Pero i-check ko mamaya. While ipopost ko mamaya yung video, i-check ko kung 4 nga ba yung leggings na binili ko. Kasi nga mura lang, be. Yun yung $28, 4 na leggings. Eh kung halimbawa sa Adidas, magkano yung pang plus size. Tapos nahuhubo pa siya, be. So, ayan, hindi siya nahuhubo sa akin. Tapos bumili ako kasi yung upuan namin sa work, parang haratan siya. Tapos sira yung sandalan. So, sumasabit yung puwet ko. So, may maliliit siya na parang hiblap or thread. Ganun na umangat kasi nga sumasabit siya. And then, next one, may naka-sale. Alam niyo naman ako. Soccer for sale. Ayan, bumili tayo ng pantulog na terno. Gagamit natin to sa trip. Isa siyang sloth. Sloth ha, hindi slot. Yan. Sloth. Tapos terno siya ng shorts. O, diba? Ayan. So, para sa plus size girly, mura na ang $8 na pangtulog na comfy yung tela niya. Ayun, parang stretchable. Parang yung mga sa Taytay yung tela niya. Pero ito maganda siya. Saan tumagal? Pero tumatagal sa akin kasi yung mga pantulog ko ngayon galing ding Shein. Tapos, meron tayong, ano pa ba ito? Hindi ko na alam yung iba. Meron tayong binili na, eto hindi ko alam bakit ako bumili nito. Pero siguro dahil may mga dress ako na see-through. Laki niya, be. Malaglag to. Malit naman daddy ko. Ayan, merong bra, tube na bra. Pakita ko na rin sa inyo. Tapos ang maganda dito, meron siyang, ayan, adjustable. Kita niyo ba? Meron siyang lock. Ayan. So, tube siya na meron siyang lock. So, feeling ko, kaya ako to binili. Kasi meron akong dress, tapos see-through yung dito sa taas. So, kung magsastrap ako, makikita siya. So, perfect yan. And kung may mga dress din ako na sleeveless, tapos minsan nakikita yung strap dito. So, perfect yan. Ulit lang. Perfect yan. And then, meron tayo netong blouse. Ayan. Kagaya to nung isa kong blouse na sinuot ko nung practice teaching. So, ayan. Mahilig ako sa mga ganito na iba yung parang may solid color. It's either white or black. So, ayan. Halifax ready na tayo. Ito pala yung harap. Ayan. Ganyan yung itsura niya sa harap. Kita niyo ba? Ayan. So, may isa pa eh. Hindi ko lang alam. Baka 3 leggings nga lang talaga yung binili ko. Tapos, yung isa dito is damit. Check natin. Buksan na natin. Para hindi na ako mag-post. So, leggings to. Saan pa iba? Gulo eh, no? Ang gulo na itong... ito. Hindi pala siya leggings. Ito is polo shirt. Polo shirt siya na comfy din yung tela. Kita niyo ba? Hindi ako nagbebenta ha. Nag-haul lang ako. Pinapakita ko lang sa inyo. Ayan, ganito yung itsura niya. Zipper siya. Pero na-open yung zipper niya. Kasi meron akong mga shorts na babagay dito. And okay din siya. Kasi mahaba din siya. So, carry din siya kung naka-leggings ako. Hindi babakat ang ating perlas ng silanganan. So, ayan. May ganyan tayo. Tapos, eto, last na binili ko sa Shein. Kasi kapag winter dito, actually matagal na itong nasa cart ko. Wala lang siyang kasabay kapag nabili ako. So, naisipan ko na rin siyang isabay bilhin para sa winter. Para malaban ko na siya, tapos ma-stock na namin. And dalawa to, hindi ko alam bakit isa lang yung dumating. Or baka may hindi pa ako nakikita. So, baka i-double check ko. Pero ayan, ano siya yung mask. Kita ba? Ano ba to?
Parang brief tuloy. Para siyang mask na parang breathable mask siya. Ano ba to? Di ko alam paano siya mga be. Ganito yata. Ayan, ganyan nga. Ayan, ganyan siya. So, ganun ang itsura niya. Ayan. Di ko na ilalagay. Baka masira pa. Or baka maano pa. Pero ayan, ganyan siya. Breathable mask siya. Pang ganun siya sa winter, kapag winter. Kasi nga, masakit sa mukha talaga. Ang tagal ko na naghahanap ng mask sa, tawag dito, sa Amazon. Nasa $20 yun sa Amazon. Lagi lang sinasabi, mas bumili ng quality, ganyan, ganyan. Okay lang naman. Kami lang din naman gagamit. So, ito $2 lang yata to. So, ayan, pag winter, may magagamit na kami. Or, hindi. Actually, baligtad yata. Pantenga yata to. Ayan, pang ganyan yata. Hindi ko na alam. So, i-figure out ko pa kung paano to gamitin. Kasi may para siyang bulsa dito. Tapos, alam ko kasama yung pangtenga dito. Pero, ayun. Titignan ko na muna. Hahanapin ko muna yung isa. Ayun, nakita ko na. So, tag-isa kami ni Bianca. Alam ko dalawa talaga yung binili ko na ganito. Para sa aming dalawa. And then, buksan natin yung maliit na parcel. Actually, yung may inaantay akong isa na in-order ko sa photo book. Ayun yung gusto kong ipakita sa inyo. Kasi gumawa ako ng parang pang magazine dito sa bahay. Kasi nga, wala lang, para lang memories. Kasi nga, just in case kung ano mangyari, just in case ano mangyari, at least may mga hard print ba? Or hard copy. Ito yung dumating mga be. Kasi may naantay ako na H&M for Bianca. So, ito pala yung dumating. Ayan. Ano siya yung parang ganun. Ang ganda. Matutuwa si Bianca dito. Kasi sumali ako ng alam niyo yun sa Kinder Bueno. Actually, wala dito. Pero yung Kinder Bueno na parang may soccer kinemerlo. Ayan, dumating na siya. Libre lang to. Tapos may nakalagay na Canada. Yung parang, ano bang tawag dito? Scarf. Ayun, scarf siya. So, ayan, ang ganda niya. Ewan ko kung magagamit to or pang display lang. Libre lang to. So, kung bumibili kayo ng mga Kinder Bueno, Nutella, ganyan, meron silang QR code na kailangan mo lang i-attach yung picture ng receipt nyo. Tapos, ayun, nung pinaka-first try ko, nanalo tayo nito. So, dumating na siya. Akala ko yung photo book kasi nakaganyan lang siya and parang ganun yung size ng photo book. So, ayun yung mga haul natin. And, ayun nga, naisipan ko, since nagvo-vlog na rin naman tayo bago ako mag-wash, let's get to the main point kung ba't ko naisipan mag-vlog today. Kasi there were some comments asking kung ano yung expenses or cost of living dito. So, the one that I'll mention is based from our experience. It's either based from our experience, from Google, research, and marketplace. Kasi nag-check din ako para may idea din ako ng range. Tapos nagtanong-tanong din ako sa ilang friends natin na nandito para at least may idea ako nung makatotohanang price. So, let's start. So, mag-start tayo syempre sa rent. So, yung mga room for rents, nag-check ako sa marketplace. Yung average price niya is around 500 to 750 CAD. So, may mga nakikita akong 475. So, pwede nyo rin i-consider yon. Pero hindi, mas common yung nakikita ko na 650, 700, 750. So, yun yung kapag room for rent lang. Tapos, ang nakikita ko lang sa description is all-inclusive. Siguro, nag-check ako ng mga 5 na listings kanina. And then, sa 1 to 2 bedroom apartment, pero siguro 1 bedroom na lang. Kasi yun yung may knowledge ako dahil nga pumunta kami doon sa friend ni Bianca. Tapos nagkaroon ako ng idea. Tapos yung friend namin, meron din akong idea. So yung one bedroom, actually itong sa amin is 1,140 yung rent namin. Kasi nga barrier free siya. Pero may isang 1 bedroom dito sa lugar na to. Kasi nga parang quadruplex to. 'Di ba may mga duplex. So ito 4, 2 sa baba, tapos 2 sa taas. So, yung unang na-check ko dito sa place na to is may 1-3 na 1 bedroom. Hindi siya barrier-free. Mas malaki yung sala. Pero kami, okay naman na kami dito. Kasi nga, kumbaga, nag-start pa lang kami dito sa NB. And before, wala rin naman kaming idea. And ang goal talaga namin ni Bianca is makasave talaga. Kasi ang rent namin before sa Hamilton is 2,025. Ang kasama lang doon is internet. So, dito,
1,140. Ang kasama yata, hindi ko maalala kung ano yung kasama, pero ang average price dito, nag-check din ako sa marketplace, is, at saka yung sa mga friends ko na napagtanungan ko, so around 1,000, kasi may makuha pa rin kayong 1,000 to 1,500. So yun yung mga medyo may decent na. Siguro yung 1,500 is mga townhouse type na. And then merong mga condo types na 1,500 na 1 bedroom na sobrang lawak din. So yun yung based from my knowledge and based from marketplace. So, ayun. Sa utilities naman, sa pag-a-apply dito, kasi hindi siya kagaya sa Ontario na pag nag-rent ka. Halimbawa, kagaya nung sa condo namin before, sila na yung mag-aasikaso. Dito, ikaw yung mag-aasikaso. Ang tawag dito is NB Power. So, sa NB Power, merong $70 na installation fee. Tapos, may 100 na security deposit. So, in our case, napawave ko lang yung security deposit. So, dalawa yon. It's either isang credit check or pangalawa, either or yun na, credit check or reference letter from your previous landlord. Which is sa case namin, nakahingi naman kami ng reference letter sa dati naming property manager. So, na-waive nila yung $100. Nag-try ako ipa-waive yung $70 na installation fee. Hindi nila na-waive. That's why yung pinakauna naming bill dito, like house bill, is nasa 220. Tapos yung mga sumunod is 160, tapos naging 140. Tapos yung pinaka-latest namin is 120 na lang. So around, nasa ganong price. Siguro depende rin sa paggamit nyo. And siguro kagaya nyo, depende sa kapag winter, syempre malakas sa heater, ganyan. Kapag summer naman, aircon. So depende. Pero ngayon, kagaya ngayon, hindi kami, ako personally, or kami ni Bianca, hindi naka-on yung aircon namin. Kasi kaya pa naman. May nag-electric fan kami. Pero last month nga, nag-start na kami mag-electric fan. Pero hindi full month yun. Nasa 120 lang yung bill namin. So, hindi ko pa sure kung magkano yung aabutin namin next month. Since mas madalas kami nag-electric fan ngayon. And, ayun. And yung mga sinasabi ko is based sa experience ko rin. Which is couple lang kami ni Bianca. And yung mga napagtanungan ko is couple lang din. So, ayun, sa internet, depende sa provider nyo, pero $50 to $70. Yung sa amin is $54, tax inclusive na. Tapos, 1.2 Gbps. Yung sa amin yung nakuha namin kasi nagkaroon sila ng deal. Tapos, ika-cancel na nga namin dapat. Ewan ko, alam ko na kwento ko na yun. Ika-cancel na namin dapat kasi may nakita kami murang provider. And then, may tumawag sa akin from loyalty department, which is inoffer nga yung 1.2 Gbps, tapos at a lower price. Kaya nakakuha kami ng around $54 lang after tax. And sa groceries naman, ayun nga, groceries dito, yun lang din talaga mapapamahal ka kasi nga ang tax dito is 15%. Pero kami, umaabot kami ng 400 to 600 groceries plus eat out na yun. So, hindi ko alam. Kasi kapag nagko-Costco kami, mahal na yung 190, 170, ganyan. At saka hindi palagi. I mean, siguro, siguro nakikita nyo na every vlog. Pero, pag kinompute namin yun, mataas na. Kasi meron akong tracker monthly. So, mataas na yung 600 sa monthly namin. Expenses na groceries plus eat out. And yung eat out naman, kasi yung eat out naman namin ni Bianca, parang, hindi, lalo na recently, hindi siya palagi. Siguro mahal na yung $40, ganyan. Or, pag umorder kami ng food, skip the dishes, isang food, like $20, dalawa na kami, parang ganun. So, ayun yung rough estimate sa groceries, 400 to 600. And then, let's go sa gas. Sa gas naman is, yung gas namin before, nung nagsa-start pa kami dito, kasi nag-start kami dito, wala pa naman yung price hike sa gas. So, umaabot lang kami ng 100 a month. Kasi parang bi-weekly kami nagpapagas. Tapos magkano lang yung gas ni Aster. So, siguro sabihin na natin realistically 120 a month. Kasi 50-60 lang yung full tank ni Aster. Tapos malapit nga lang din yung mga work namin. Tapos kung gagala kami, di pa naman kami nakakatry nung gumagala. I mean, lately na lang kami gumagala nung malayuan. Yung una naming gala is sinabay kami nila Francis. Tapos itong gala namin sa Hopewell Rocks. Yun nga, yun lang yung na-try namin magpagas ulit na almost pa-empty na si Aster. So, nag $80 yun. So, syempre, mas tataas yung
gas amount. Pero ang na-notice namin, nung nasa Hamilton kami, nakakapagpagas kami ng 1.17. Pero pagdating namin dito, nasa 1.36 na, nasa ganun na yung gas. So, for sure, feeling ko mas mura pa rin sa Ontario. That's why, ayun pa pala, di ko pa pala na-mention dito, na kumuha na kami ng CAA since may Shell nga dito. So, may point 3 yata na, tawag dito, na discount sa gas. So, chinek ko para sure and para accurate. 0.03 pala. Pero, which is malaki na din for us. So, 0.03 na discount sa gas. And kapag may CAA membership ka kasi may roadside assistance, hindi lang siya sa gas, may discount siya sa car rental, sa mga hotels, ganyan. So, i-check nyo na lang. Ang kinuha lang namin ni Bianca is yung pinaka-basic, which is yung $30. Pero, isa pang one thing to mention, iba rin yung price. Alam ko cheaper yung CAA na membership sa Ontario. Pero nung kinuha ko siya, around $33-$34 ang binayaran ko. And whole year na yun. So, hindi na rin masama. Para lang din, feeling ko mababawi naman namin. Kasi meron akong friend na gumagamit nun, which is si Danny. So, si Danny is gumagamit siya nung CAA. And yung subscription niya is nabawi niya rin within a year. Kasi parang may total yata yun at the end of the year. So, ayun, kung lagi naman kaming gumagala din, nagta-travel, lalo na nagva-vlog kami, tapos nagpapagas. So, malaking bagay na rin na may CAA kami kahit yung basic lang. And yung $34 na yun, 1 year naman. And then, syempre, aside sa car expenses, well, last thing to mention about sa car is yung car insurance. So, sa mga napagtanong ako dito, ang range niya is 120 to 250. 120 to 250 yung range ng car insurance. Syempre, depende yan sa car nyo, depende rin sa driving history nyo at yung length or number of years of driving nyo. So, hindi siya kagaya sa Ontario. Alam ko na-mention ko na to, pero just want to say it again na hindi siya kagaya sa Ontario na depende siya sa class ng license mo or sa type ng license mo na kapag G ka, mas mura yung insurance or makakabawas ka. So, dito, tinanong ko din yan kasi nga from G2 kami ni Bianca na convert yung license namin into class 5, which is parang G siya sa Ontario. So, ayun, hindi siya doon nagbe-base. So, dito is yung number of years or yung length ng driving experience, length ng driving history mo, and yung length ng driving experience, ang gulo ko, length ng driving experience at yung driving history mo. So, kagaya ko, may accident ako, so medyo mataas yung aming insurance. Ang insurance namin is nasa 400, and yes, alam ko mataas yon. Pero wala kaming choice. Yun na yung pinakamurang nakita namin kasi nga may accident ako na history sa aking license. And also, good thing to mention is, na-search ko to before, yung driver's, ano ba yun? Hindi pala. Yung license plate dito is yearly siya nire-renew. So, pupunta ka sa Service New Brunswick para i-renew. Or, hindi ko pa na-check kung may online, pero most probably meron yung online. And then, yung driver's license mo is every 4 years siyang nire-renew dito. So, ayun. And then, aside sa mga car expenses, let's go to transpo. Kasi, syempre, paano kung magbabas lang? Paano kung wala pang car? So, nag-search din ako. Ang gamit dito is Kodiak Transport. Dito sa Moncton specifically. So, yung cash, kapag nagbayad ka ng cash, ayan, ilalagay ko na lang din yung screenshot dito para may information kayo. So, sa adults, kapag nagbayad ka ng cash, $3. Kapag day pass, individual is $7. Kapag 10 trip pass, $29. Kapag 20 trip pass, $47. And kapag 30-day, like yung pag whole month is $73. So, meron ding iba rin yung price nung students. So, sa students, almost the same lang siya. Pinagkaiba lang kapag monthly. So, imbis na, kapag students, imbis na $73 per month, $58 lang. And then sa kids, wala silang, like children 6 to 11 na hindi residents, walang 30-day pass. So, ang meron lang is yung cash, individual 10-day, 20-day, tsaka group day pass. And then, yung mga residents naman dito ng Moncton, Riverview, tsaka Dieppe, free sila. Yung mga bata na ages 6 to 11, free sila. Merong tinatawag na U12 pass.
So, ayun yung ano, and alam ko recently dito sa Moncton, nagkaroon na rin ng parang Presto card. So, balak namin kumuha ni Bianca yun, tas aralin. Well, hindi pa kami nagkakaroon ng time na aralin yung pagbabas dito talaga. Kasi parang mas feasible sa amin yung ganito. Kagaya bukas, wala siyang pasok. So, ako magdadala ng sasakyan. So, ayun. And then, basically, ayun lang naman sa pag-dine out dito, parang ganun din yung price niya sa, tawag dito, sa Ontario. Pero ang na-notice namin, kasi nakapag-try na kami mag-buffet dito, merong, ang tawag dito is Queens, Mapleton Queens Buffet yata. Para nasa $30 lang per head, ganun. Mas mura yung mga unli dito. Pero ang sad lang dito, ang sad news lang dito is wala pa akong personally nahahanap na samgyup or Korean barbecue. So, ayun, baka pag nagpunta tayo sa Halifax, yun talagang una nating target. Kasi ang tagal ko na nagkikrave, pero carry pa naman siya. Also, mai-add ko lang din, again, yung mga binanggit ko na, tawag dito, cost of living or expenses na amount is based from experience nga and based from our research. And yung taxes nga is iba-iba. Kagaya dito sa New Brunswick, it's 15%. Sa Ontario, it's 13%. Sa Halifax, it's 14%. And per province, iba-iba din yung minimum wage dito. So, dito sa New Brunswick, as of April 1, 2026, ang minimum wage dito is $15.90. So, it's something that is worth sharing. And wala akong na-picturean na pang thumbnail. Kaya pasensya na kayo kung chinat GPT ko ang ating thumbnail for today's video. Huwag kayo mag-alala, ngayon lang yan. Kasi wala na talaga akong maisip i-thumbnail. So, ayun. So, ayun, we'll be in Halifax mga second week ng June. And may mga friends nga tayong kasama. So, yun. Gagala na naman tayo and excited na ako. And this weekend, I'm planning for a day trip with Bianca kasi pares kaming weekends off. So, i-update ko kayo kung saan man kami mapadpad. And basically, ayun lang naman ang ating vlog for today's video. Naisipan ko lang i-share sa inyo and mag-update sa inyo ng very, very light. So, mag-work pa rin kami bukas. Ang next update ko na is maybe kasi mag-e-edit pa ako dahil bala ko gamitin yung DJI and it takes time talaga. Like last time, 200, yung sa Halifax, sa Hopewell Rocks na video ko, that was 216 videos or 212 I think. Tapos I had to export it. Pagka-export, kailangan siya mapunta sa local album ng DJI. Tapos, yung export naman, yung first export is by bulk. So, it takes me around 30 minutes. Tapos, pagka-export, kailangan ko siyang applyan ng filter kasi nga kailangan ko i-color grade. So, isa-isa yon 212 videos. And then, after, walang bulk feature kapag galing sa local album. So, kailangan ko i-download or i-export isa-isa para mapunta sa phone ko. And then, i-edit ko. And yes, sa phone lang ako gumagawa lahat. Sinasabihan na ako ni Bianca na maghanap ng sa computer kaso di talaga ako sanay. Pero just for the sake of giving you a better quality ng videos, gagawin ko kahit hindi ako sanay na tumatagal ako sa pag-e-edit. Kung nag-e-enjoy naman kayo, 'di ba? So, ayun, I've heard good feedback about my last video. So, gagamitin ulit natin ang DJI. So, ayun mga kabayan, may pasok pa ako bukas. Kailangan ko na mag-wash and magpahinga. And ayun lang naman ang ganap natin and mabilisang update. Thank you so much for watching mga kabayan. Please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel, Adventures in Canada. Follow us on our Facebook page, Adventures in Canada din. And follow us on TikTok, Adventures in Canada din. And thank you so much for watching mga kabayan. And see you on the next one.